Sa bahagi naman ni Rosalia at Roulette, saktong nakababa lang sila ng puno, ay nakita na nila ang mga kalalakihang papalapit sa lokasyon nila. Sabi ni Roulette, "Rosalia, bantayan mo ang paligid ko. Ako ang sasalubong." "Ha? Bakit ikaw lang? Pwede namang dalawa tayo." "Eh di, sino ang magbabantay sa likuran natin kung dalawa tayong naroon?" "Don't worry, kayang-kaya ko ang mga iyan. Basta sigurado lang ako na may mata sa likuran ko." "Okay, sige, sabi mo eh," sagot ni Rosalia. Agad dumukot si Roulette ng 2 granada at inihagis sa mga nasa unahan. Sabay takbo patungo sa kanan. Nag-iwan din siya ng 2 smoke grenade sa kanyang dinaanan, kaya napuno ng usok ang paligid. Napasabi na lang si Rosalia, "Paano ko babantayan ang likuran niya kung maging ako ay hindi ko na siya makita?" "Hanip na fighting tactics naman yan, Roulette, oh." Bulong niya na nai-stress kung papaano niya poprotektahan si Roulette, gayong hindi niya nga alam kung nasaan na ito. Noong sumabog ang 2 granada na inihagis ni Roulette, ay 4 na aswang ang lumipad sa ere at bumagsak nang wala ng buhay. Nakita ni Rosalia na hindi bababa sa 5 mga aswang ang nagsiakyat sa mga puno at doon nagsimulang magmasid paibaba kung nasaan banda ang 2 dilag na hinahanap nila. Ikinabit ni Rosalia ang silencer ng baril niya at nagsimulang umasinta ng mga aswang na nasa itaas ng puno. Tahimik na tumalilis sa hangin ang bala ng baril ni Rosalia na diretsyong tumama sa gilid ng ulo ng mga aswang. Hindi na noon nagawa pang makapag-ingay, basta't bumagsak na lang sa lupa. Narinig ni Rosalia ang angil ng ilang mga aswang na tila nagalit dahil sa isa-isa nang nahuhulog sa puno ang mga kasama nila. Samantala hindi pa rin nila malaman kung nasaan ang bumabaril. Ilang saglit pa ay nagulat na lang si Rosalia noong makitang may isang aswang ang tumalon mula sa lupa papunta sa kabilang sanga, pero sa kaparehong puno na kanyang pinagpwestuhan. "Anong akala mo sa amin? Pipitsuging mga nilalang? Unang putok mo pa lang, alam ko na kung nasaan ka." Wika ng malaking aswang na walang iba kundi si alias Bukol. Agad iyong tumalon papunta sa pwesto ni Rosalia, sabay sipa. Sapul sa dibdib si Rosalia. Agad niyang binitawan ang mahabang baril at habang papabagsak sa lupa ay agad niyang binunot ang 2 .45 caliber na baril sa magkabilang holster at tinadtad ng putok si alias Bukol na dapat ay kasamang tatalon paibaba sa kanya. Pero binawi noon ang pagtalon, sabay nagpalipat-lipat ng sanga dahil nakita noon na nakatutok na ang baril ni Rosalia habang papabagsak ito. Sa dami ng ipinutok ni Rosalia, may 3 roon ang tumama kay alias Bukol, 2 sa balikat at 1 sa hita. Bagamat iniinda ng rebelde ang sakit, nagagawa pa rin noong kumilos. Ang buong akala ni alias Bukol ay babagsak ang katawan ni Rosalia sa lupa nang nakabulagta, dahil tila nagpatihulog lang iyon ng nakatihaya. Pero mali siya, dahil kumpleto sa mga tali ang likod, bewang at hita ni Rosalia, kaya bumagsak lang si Rosalia sa hanggang tuhod na taas at nakabitin na siya. Mabilis naghagis ng smoke grenade si Rosalia sa may puno para maikubli muna ang kinaroroonan niya habang nagtatanggal pa siya ng mga tali sa katawan. Noong maalis na lahat ng tali, ay dinampot niya ang sniper's rifle at isiniksik sa ilalim ng halamanan. Tapos dinampot niya naman ang iniwan niya roon na Uzi na baril. Narinig niyang lumapag sa unahan niya si alias Bukol, kaya hinagisan niya kaagad ng 1 granada. Pero bago pa iyon makasabog,
ay agad naman nagpaulan ng bala sa kinaroroonan niya ang kalaban. Kaya payukong tumakbo si Rosalia papunta sa pinakamalapit na puno. Pero gumaganti rin siya ng putok. Pareho silang nagpapakiramdaman lang kung nasaan ang isa't isa dahil wala silang makita gawa ng makapal na uso. Mula sa pagiging night vision ay inilipat ni Rosalia sa heat sensor ang kanyang suot na tactical goggles. Kaya noong muli siyang sumilip ay nakita niyang nakakover din sa isang puno ang rebelding katunggali niya. Sinimulan niyang asintahin para tapusin na. Pero laking gulat niya dahil noong muli siyang sumilip sa gilid ng puno ay 5 ang rumihistrong hit signature ng mga aswang na papalapit na sa kinaroroonan niya. Kaya agad siyang pumwesto ng maayos sa gilid ng puno at pinaulanan ng bala ang mga paparating. Pero 2 lang ang tinamaan niya at mabilis nawala ang iba. Nagsitalon pa itaas ng puno ang iba. May mga lumihis naman ang direksyon para ikutan siya. Kaya naman kumuha siya ng isa pang granada. Nakita niyang nasa kalapit na puno ang isa at papatalon pa ibaba. Pagkatalon noon ay hinagisa niya ng granada sa tapat mismo. Sabay pinagbabaril noong bumulagta na iyon. Kaya binawian talaga ng buhay ang aswang na yun. Napasabi na lang siya, "Roulette, nasaan ka na ba? Akala ko ba ikaw ang harap sa kanila at ako ang backup mo? Bakit parang narito na silang lahat sa akin?" Bulong ni Rosalia, sabay release uli ng isang smoke grenade sa dinaanan niya. Nakakakita sa dilim ang mga aswang pero hindi naman kayang tumagos ng paningin nila sa makapal na uso. Hindi kagaya ng thermal scanner na kahit pa mausok ang lugar ay ang temperature ng nilalang talaga ang binabasa noon. Noong makita niyang may 2 papasugod sa kanya, ay agad niya iyong pinaulanan ng bala, pero biglang nawala. Noong humarap naman siya sa likuran, ay isang sipa ang tumama sa kanyang sikmura, at may follow-up na isang malakas na suntok sa mukha. Nagdilim ang paningin ni Rosalia at bumagsak sa lupa. Narinig niya na lang ang pag-uusap ng 4 na mga aswang. "Ayos to pre, hindi ko pagsasawaan ang babaeng ito. Napakaganda eh. Akalain mo, isang mistisa nagpapakalat-kalat sa gubat para maghanap ng mga aswang. Makikita mo mamaya misang hinahanap mo. Puro pang aaswang ang daranasin mo sa grupo namin." Nakangising wika pa noong isang aswang. Pinilit pa ni Rosalia na imulat ang kanyang mga mata. Nakikita niyang 4 ang nakatayo sa harapan niya na matingkad ang hit signature sa hit reader. Tapos may isang nakatayo sa likuran nila na mababa ang hit signature. Mabilis iyon kumilos at may bagay na isinaksak sa sentido noong 2 aswang. Pagkalingon naman ang 2 ay tag-isang bala naman ang natanggap sa binti. Kaya pareho ang mga iyon na payuko. Saka naman tinutukan ng baril sa likuran ng ulo at pinaputo. Inalis ni Rosalia ang suot niyang goggles dahil basag na rin naman iyon. May kaunting bahagi na lang ang buo pa. Kaya nakita niya pa ang hit signature ng mga aswang kanina. Dinampot siya ni Roulette. "Pasensya na, natagalan ako." Wika ng dilag. Sabi naman ni Rosalia, "Saan ka ba nang galing?" Di nilipol ang mga kasama ng mga yan. Isa na lang ang natira. Binilang ko muna kasi sila mula sa malayo. 23 silang lahat. Isa na lang ang natitira, ang pinaka-team leader nila. Siya iyong una mong nakalaban kanina. Nagpapahinga pa siya at panay ang palipat-lipat, kaya hindi ko matsyempohan. Noong makita kong pinagpaplanuhan kang lituhin ng 4, ay agad na ako pumunta rito. Iiwanan muna kita saglit, hahanapin ko lang ang pinuno nila." Wika ni Roulette at umupo para alalayan si Rosalia. Noong magkalapit ang mukha nila ay sabi ni Roulette ng pabulong, "Ihanda mo ang 2 mong baril, nasa likuran ko siya."
Mabilis naman iyong iniangat ni Rosalia, sabay nakatutok na sa likuran ni Roulette, pero nasa gilid lang ni Roulette na nakadampi. Narinig na lang nila na may nagsalita sa likuran at sinabing, "Hindi mo na ako kailangan hanapin dahil nauna na kitang nakita. Huwag kang gagalaw kung ayaw mong sumabog ang bungo mo." Alam ng lalaki na hindi makakaikot si Roulette dahil alalay niya si Rosalia sa katawan. Sumagot naman si Roulette nang hindi lumilingon. "Oo, alam ko. Ay alam namin." Pagkasabi lang noon ni Roulette, ay doon na sunod-sunod na kinalabit ni Rosalia ang gatilyo ng baril. Hindi iyon nakikita ng lalaking aswang na si alias Bukol dahil nakatingin siya sa ulo ni Roulette at masyado siyang malapit. Kaya hindi niya alam na 2 baril ni Rosalia ang nakatutok sa kanya mula sa ibaba. Sunod-sunod ang mga putok na iyon na nagpasayaw sa katawan ng malaking aswang. Bumagsak ang malaking aswang sa lupa na wala ng buhay. Sabi ni Rosalia, "Paano mo nalaman na nasa likuran mo siya?" Matalas ang pakiramdam niya. Mas mataas ang antas ng pagkaaswang niya kaysa sa mga kasama niya. Kaya alam niya rin kanina na nakasunod ako sa kanya. At nung hindi ko itinuloy ang pagsunod sa kanya, ako naman ang sinundan niya. Kaya sigurado akong susurpresahin niya ako sa sitwasyong hindi ako makakagalaw. Ano, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Isang solidong sipa sa sikmura at suntok sa mukha lang naman ang tinanggap ko. Pero ayos na ako ngayon, nawala ng hilo ko. Pero ang lakas ng suntok na iyon, nahilo na nga ako, parang nasusuka pa ako sa sipa sa sikmura. Mabuti na lang, kaunti lang ang kinain ko. Kaya wala nang lalabas, natunaw na yata. Okay, good. Sige, magkarga ka muna ng bala. Pupuntahan natin sila sa ibaba. Mukhang mabigat ang laban na kinakaharap ni Lino. Okay, sige. Pagsang-ayon naman ni Rosalia na agad nagkarga ng bagong magazine at dinampot ang sniper's rifle at Uzi na hawak niya kanina. Muli na silang naglakad papabalik sa una nilang pinagpwestuhan upang doon alamin ang sitwasyon ni Lino sa ibaba. Sa bahagi naman ni Lino, nakita niyang nilampasan lang siya ng ibang mga aswang na papasugod. Dahil na rin sa utos ng pinuno ng mga iyon na si Reganor. Noong makatayo na si Lino ay nakita niyang may hawak na maliit na makaluma pero eleganting lampara ang lalaki. Ang apoy noon ay kulay pula at maging ang liwanag ay pula rin na halos kasing pula na ng dugo. Hindi katulad ng pagkapula ng mga normal na lampara. Sabi naman ni Reganor, "Babaylan, kilala mo ba kung sino ako?" "Oo, ikaw si Reganor, isa sa mga opisyal ng Black Triangle." "Tama ka dyan. Mukhang ang isa sa babaeng kasama mo ay traidor sa grupo namin. Kaya alam niya tungkol sa akin. Pero iyon nga lang, walang nakakaalam sa level ng kapangyarihan ko." "Ganun ba? Kung makapangyarihan ka pala, bakit umalis ka sa Binigtikan City nung sumugod ako roon? Hindi tuloy tayo nagtagpo?" Tanong pa ni Lino. "Oo, tama ka, Babaylan, na opisyal nga ako ng Black Triangle. Pero hindi ko proyekto ang mutagen virus sa Binigtikan City. Kaya wala akong balak ipaglaban ang gusot na hindi naman sa akin. Kay Damian iyon, siya ang nagplano ng lahat. Kaya kung bumagsak man ang Binigtikan City, siya lang ang dapat sisihin roon. Pero hindi lang ako makapaniwala na ang isang katulad mo ang tatapos sa isang napakagandang proyekto na matagal pinagplanuhan ng Black Triangle. Samantala wala naman akong nararamdamang malakas na aura mula sa iyo. Pero sigurado ako na nararamdaman mo ngayon pa lang ang enerhiyang lumalabas sa akin. 10 doble ito ng kakayahan ng isang pangkaraniwang babaylan." "Galing ba talaga sa iyo o galing dyan sa lampara na hawak mo ang pinagmamayabang mong kapangyarihan na sa tingin ko ay nagmula sa taga-Astra? Isa yan sa kanilang mga mahiwagang sandata." "Oo, tama ka.
Sa kanila nga ito nanggaling. Kaya siguradong nag-uumapaw ito ng maitim na enerhiya. At alam mo ba kung bakit kulay pula ang liwanag nito? Pasensya ka na, hindi eh. Sige na, sirit na. Bakit nga ba? Dahil sa ang nagsisilbing gas nito ay ang dugo noong 4 na kabataan na kinatay namin kanina. Alam mo bang maraming pakinabang ang isang taong mortal sa grupo namin? Ang kaluluwa ay ipapadala sa Astra kapalit ng mahiwagang sandata at kapangyarihan. Ang katawan naman ay pagkain naming mga aswang. Ang dugo ay pwedeng inumin at pwede rin gawing pagkain ng mga mahiwagang sandata. Kaya walang nasasayang. Akala nyo ba, ligtas na yung 3 iniligtas nyo? Nagkakamali ka dahil minarkahan ko na sila. Alam ko ang eksaktong lokasyon nila ngayon. Kukunin ko rin sila mamaya kapag natapos ko ng durugin ang mga buto mo. Sabi naman ni Lino. Ikaw pa lang hindi nakakakilala sa akin eh. Ako si Lino, ang pinakamatigas na ulo sa buong Mindanao. Kaya duda ako kung madudurog mo ang mga buto ko o kahit ang ulo ko na lang. Sige, masusubukan natin yan. Wala pa akong nakalaban na hindi ko naihatid sa kabilang buhay. Ay mali, sa Astra ko lang pala inihatid ang kaluluwa nila. Kaya wala na silang kabilang buhay. Okay, sige, tatanggapin ko ng buong puso yung hamon mo. Sagot naman ni Lino. Kumumpas sa hangin ang lalaking si Reganor at may maliit na butas ang lumitaw na tila ba papunta sa isang pocket dimension. Ipinasok niya roon ang kanyang pulang lampara. Tapos muli na ring nagsara. Umanda ka na babaylan. Ihanda mo na ang matigas mong ulo dahil ipapatikim ko sa iyo ang 100% ng lakas ko na kayang dumurog ng buto. Literal iyon, hindi yabang. Kaya pinaghahanda na kita. Wika noon, sabay hinubad ang robang itim. Doon na lumantad ang katawan noon na puno ng tattoo na hindi pamilyar kay Lino ang itsura. Pare, ilang taon ka sa bilibid? Wala na yatang natira sa bahagi ng katawan mo na walang tattoo. Sabi naman ni Reganor. Hindi mo kailangan daanin sa pagpapatawa ang takot mo, babaylan. Hindi ka wala ng pagkalalaki kapag sinabi mong natatakot ka. At handa kang tumanggap na lang ng mabilis na kamatayan para wala ng sakit. Sabi naman ni Lino. Pinuri ka lang sa dami ng tattoo mo. Ang dami mo nang sinabi. May ibig sabihin ba yung mga tattoo mo? Oo, babaylan. Mga makalumang orasyon ito na ginawa ng mga sinaunang tao na ngayon ay nakakulong na sa Astra. Tumingala ang lalaki. Tapos ang kanyang nagliliwanag na pulang mata ay naging purong itim na. Pinagbangga naman noon ang 2 kamao na lumika ng shockwave. Napasabi naman si Lino. Nako, mukhang totoo nga sinasabi niya. Dudurugin niya ang mga buto ko. Delikado ito ah. Mabuti sana kung narito si Michael. Michael, narito ka ba? Nako, out of coverage area na naman. Lagot na talaga. Wika pa ni Lino habang tumatalon-talon na parang boksingero na naghihintay ng pagtunog ng bell. Hindi ako maaring magpabugbog rito. Maaring nanganganib pa ang mga kasama ko. Kaya kailangan ko na itong madaliin. Bulong ni Lino. Nag-concentrate na si Lino at ikinarga ang 500% ng kapangyarihan ng kidlat sa katawan niya. Lalo na sa bahaging itaas at sa mga kamao. Nagsimula na rin magliwanag ng dilaw ang buong katawan ni Lino pati ang kamao niya. Nakaramdam na rin si Lino ng kaunting kirot sa mga ugat dahil sa napakataas na boltahe ng kuryente na ikinarga niya sa katawan. Ilang saglit pa ay sumugod na si Reganor. Isang malakas na diretsyong suntok ang ibinigay noon. Sinalubong lang din ni Lino ng pwersadong straight na suntok. Noong magbanggaan ang kanilang mga kamao, ay nakalika sila ng isang napakalakas na shockwave. Naglaglagan ang mga dahon ng mga puno. Maging ang mga lupa sa paligid nila ay nagliparan.
Nakita niyang nabali ang gitnang bahagi ng braso ni Reganor, pero muli lang din iyong itinuwid, saka sumalakay muli. Doon na ginamit ni Lino ang kanyang bilis. Bumitaw ng malakas na walop gamit ang kanan si Reganor. Yumuko naman si Lino sa baybayo ng isang malakas na suntok sa tagiliran na nagpayuko naman sa rebelding aswang. Pagkayuko naman noon ay sinalubong ni Lino ng kanyang tuhod ang mukha. Napatingala iyon at sumargo ang dugo sa ilong. Pero noong mag-follow up ng uppercut si Lino ay nasalag iyon ng kalaban, sabay tadyak sa dibdib ni Lino. Hindi iyon inasahan ni Lino kaya hindi niya nagawang umilag. Malayo ang kinatalsikan niya pero sinabayan niya na lang iyon ng pag-backflip sa ere. Kaya noong lumapag siya sa lupa ay nakatukod pa rin ang kanyang dalawang paa at isang kamay. Saglit siya na napaubo at hinabol ang hininga. Noong muli niyang tignan si Reganor ay may dugo rin na dumadaloy sa ilong noon at sa itaas ng kilay. Ano? Tara na uli! Wika ni Lino. Nakita niyang itinaas ni Reganor ang dalawang kamay tapos biglang nagkaroon ng dalawang kidlat. Doon iyon tumama sa mismong kamay ni Reganor. Napasabi na lang si Lino, akalain mo, gumagamit ka rin ng kapangyarihan ng kidlat? Pero siguradong kaliwang bersyon yan dahil may kulay itim na usok ang lumalabas sa mga kamao mo. Oh, tama ka babaylan. Pero ang hindi mo alam na di hamak na mas malakas ito kaysa sa pangil ng kidlat na tinatangan mo. Kaya ngayon ka lang makakatikim ng napakalakas na enerhiya ng kidlat na hindi mo pa natitikman sa tanang buhay mo. Sinalubong na rin iyon ni Lino. Nagpalitan sila ng mga malalakas na pag-atake. Nagawa ni Lino na mag-backflip ng mabilis, kaya napalipat siya sa likuran noon at ginamitan niya ng headlock. Pero imbis na matakot, ay narinig niya pang tumawa si Reganor. Ikaw ang nahuli ko ngayon, babaylan! Uwi ka noon, sabay hawak sa mga braso ni Lino at pinagapang ang tila 2,000% ng itim na kuryente. Nangisay si Lino at tumirik ang mga mata sa lakas ng bultahe na nagmumula kay Reganor. Pero hindi siya bumitaw sa pagkakasakal sa kalaban mula sa likuran hanggang sa matusta na ang bawat selula ng katawan ni Lino. Doon na biglang nag-activate ang mutya ng sinukuan. Unti-unting nararamdaman ni Lino ang paglamig ng kanyang pakiramdam. Humihilom ang bawat damage sa kanya ng kuryente at nagsimula ng higupin ng mutya ng sinukuan ang kapangyarihan ng itim na kidlat ni Reganor. Sabi ni Lino, sige pa, itodo mo pa ang itim na kapangyarihan na ginagamit mo. Marami ka niyan, di ba? Handa na akong tumanggap niyan ngayon. Wika ni Lino. Nagulat naman si Reganor at sinabing, paanong nakakapagsalita ka pa at may lakas ka pa rin? Sabi naman ni Lino, sikretong malupit yun. Mamaya ko sasabihin sa'yo. Basta itodo mo lang ang pagkuryente sa akin para mag-enjoy ka. Nataranta si Reganor at biglang umupo. Napaluwag ang kapit ni Lino sa kanyang pagkakasakal, kaya nakawala si Reganor sa headlock niya. Agad na patas ang kalaban at halatang natataranta sa nangyari. Paanong hindi ka naapektado ng kapangyarihan ko? Hindi ka malakas na babaylan, pero walang epekto sa'yo ang kuryente ko. Sabi naman ni Lino, secret nga, mamaya ko na sasabihin sa'yo. Ayoko ng sikreto. Pipigain na kita ngayon para sabihin mo! Uwi ka pa ni Reganor, sabay naglabas ng espadang kidlat pero kulay itim. Naglabas naman si Lino ng kahalintulad na sandata, pero nagliliwanag iyon ng puti at asul na kulay. Nagsimulang sumalakay si Reganor, pero halata ang iba yung pag-iingat. Nawala na ang kanina'y nagmamalaking kumpiyansa sa sarili. Patuloy sila sa pagtatagpasan, pero hindi nagpapadaig si Lino sa bilis
hanggang sa mabilis silang tumakbo papalapit sa isa't isa at nagtagpasan. Pagkalihis nila sa isa't isa ay pareho silang napahinto. Si Reganor ay tumatagas ang may halong itim na dugo sa lupa mula sa dalawang malalaking hiwa. Isa sa balikat paibaba sa tiyan at isa naman ang pahalang sa sikmura niya. Noong magsalubong kasi sila, ay nagpalabas si Lino ng dalawang espadang kidlat at pareho iyong hindi na ilaga ni Reganor at malalim na humiwa. Si Lino naman ay nahiwa rin ng espada ni Reganor, pero dahil naikarga niya ang 500% ng kapangyarihan ng kidlat sa kanyang espiritual na baluti sa katawan, kaya hindi tumalab ang pagkahiwa ni Reganor. Naramdaman lang ni Lino ang paghiwa noon pero hindi siya nasugatan. Napasabi na lang si Reganor, "Paano nangyari ang lahat ng ito? Sino ka? Anong klaseng babaylan ka? Hindi ka naman malakas. Pero paano mo ako natalo?" Sabi naman ni Lino, "Ako ito, si Lino. Gaya ng sabi ko, ako ang tumapo sa krisis sa Binigtikan City. At ako rin ang lumipol sa karamihan ng malalakas na kasamahan mo roon. Alam kong maliit ang tingin mo sa akin dahil wala kang nararamdaman na mataas na aura ng kapangyarihan mula sa akin. Pero ito ang tanong ko na sasagot sa lahat ng katanungan mo. May aura ba ang mutya ng sinukuan kapag natutulog sila?" Nanlaki ang mga mata ni Reganor dahil tama si Lino. Nasagot ng tanong na iyon ang lahat ng katanungan niya. Kahit gaano pa siya kalakas ay walang silbi kung ipapagapang nilang iyon papunta kay Lino. Dahil gigisingin lang noon ang natutulog na mutya ng sinukuan at hihigupin lahat ng kapangyarihan. Mas mabuti pang pinatay niya na lang si Lino sa pamamagitan ng pagputol ng ulo o pagsaksak sa puso. Baka magawa niya pa si Lino na mapaslang. Dahil hindi naman noon magagawang magising ang sinukuan, lalo kung biglaan. Hindi kagaya ng unti-unting paggapang ng mataas na boltahe ng kuryente. Naglakad si Lino papabalik sa kinakatayuan ni Reganor, sabay hinawakan na iyon sa balikat. "Paalam na sa iyo, Reganor. Kailangan mo nang magpahinga." Pagkahawak lang noon ni Lino ay agad nagliyab si Reganor at naging nagbabagang uling bago naging abo na nabasag at kumalat sa hangin. Pagkalingon niya sa unahan ay nakita niyang nakatayo si Tingting. Noong tumingin naman siya sa itaas ay nakita niyang nagsignal lang 2 pindot ng flashlight, sina Rosalia. Sabi ni Lino, "Bumaba na kayo rito. Maghagilap muna kayo kung may mapapakinabangan kayong mga gamit, lalo na mga granada at bala." Umupo si Lino sa gilid ng bonfire, habang ang mga kasama niya ay isa-isang tinignan ang mga tent. Sabi ni Tingting, "Walang pagkain, Kuya Lino. Puro lang bala at alak." "Di sige, kunin niyo na yung mga bala at granada. Tapos sunugin na lahat ng tent. Bumalik na tayo sa pinagdalhan niyo sa mga bihag." Noong masunog na nga ang mga tent, ay agad na silang naglakad papabalik roon. Naabutan nilang tulog na ang 3 na nakasandal sa may bato. Sabi ni Lino, "Magluto na muna tayo ng noodles para may makain sila. Tapos paresan na lang nila ng biskwit. Tapos tayo naman magkape na lang siguro tayo. Saka tayo matutulog rito. Mamayang pagsikat ng araw na tayo magsisimulang maglakad pababa." Agad naman nagpainit ng tubig si Tingting sa kanilang dalang butane stove at pinakain ang 3 nailigtas na bihag. Tumulong na rin si Rosalia. Tumulong na rin si Roulette. Lumapit naman si Rosalia kay Lino na nagpapahinga sa unahan. "Mahal, ayos ka lang? Kinabahan ako kanina sa laban nyo eh. Pareho kayong gumagamit ng kidlat, pero iyong kanya ay kulay itim at mukhang mas malakas. Mabuti at kinaya mo." "Oo, tama ka, mahal. Nasa 2,000% ang lakas ng kidlat niya kumpara sa akin, na kapag isinagad ko siguro ay baka 1,000% lang. Pero iyon nga lang, kapag kinuryente niya ako noon
ay magigising ang mutya ng sinukuan at hihigupin lahat ng kuryenteng iyon. Noong una ay sobra talaga ako nasaktan. Isipin mo na lang, kinukuryente bawat hibla ng laman mo sa katawan. Higit pa yun sa kuryente na dumadaloy sa mga bahay natin. Pero kailangan ko yung tiisin hanggang sa magising ang mutya ng sinukuan. At kapag nagising na nga, ang sinukuan ang bahala roon. Mahal, anong epekto noon sa'yo? Masakit pa ba hanggang ngayon? Hindi na siya masakit pero nakakapanghina lang. Eh di, inumin mo na lang pala yung Red Bull na ibinigay mo sa akin kanina. Hindi ko naman yun ininom. Sapat na sa akin ang kape at vitamins para mabuhay ang diwa at lakas ko. Heto, wika ni Rosalia. Sabay kinuha ang nasabing energy drink sa bulsa ng kanyang cargo pants. Agad naman iyong tinanggap ni Lino at ininom. Sige na mahal, matulog ka na. Ako na ang magbabantay sa'yo. Hindi mo naman kailangan magkape pa dahil nag-Red Bull ka na. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Babantayan kita hanggang sa pagsikat ng araw. Hindi naman ako inaantok eh. At kung sakaling antokin man, edi iidip lang ako. Salamat mahal ah. Sagot ni Lino at hinalikan na sa noo si Rosalia. At inilagay niya na ang sako sa tabi ni Rosalia at doon na rin siya humiga. Ilang sandali pa ay kumakain na ng noodles at biskwit ang mga bihag. Si Roulette naman ay lumapit kay Rosalia, dala ang kape at biskwit. Sumedyas naman si Rosalia na huwag maingay dahil tulog na si Lino. Tumango lang si Roulette at iniabot kay Rosalia ang tasang may kape. Noong makatapos kumain ang mga bihag ay pinatulog na iyon ni Tingting. Tapos tumabi na rin siya sa mga iyon. Nagsabi rin naman si Roulette na sasamahan niya si Rosalia sa pagbabantay. Kinabukasan, pagkagising ni Lino ay nakita niyang nakaunan si Rosalia sa braso niya. Tulog rin ito. Sa tabi naman ni Rosalia ay naroon si Roulette. Napasabi na lang si Lino, ayos ang mga bantay ko ah, tulog lahat. Doon pa lang nagising ang dalawa. Sabi ni Lino, Ting, may bigas at dilata tayo di ba? Oo Kuya Lino. E di sige, magluto muna tayo ng kanin para may laman ang sikmura natin bago tayo maglakbay ng 4 na oras pa ibaba. Sabi naman noong binata na kanilang nailigtas. Sir, ayos lang ba kung daanan muna namin ang mga gamit namin? May mapa ako at natatandaan ko kung nasaan ang campsite namin. Marami din kaming pagkain roon. Sabi naman ni Lino, eh di sige, doon na tayo magluto sa campsite nila. Nagsitayo na nga sila at nagsimulang maglakad. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nakita na nila ang 2 malalaking tent. Tama nga ang binata. Marami silang baon at mamahalin ang mga gadget na dala nila. Halatang may mga kaya sa buhay ang mga iyon. Panay naman ang iyak ng 2 babae dahil paano raw nila ipapaliwanag sa mga magulang ng mga kasama nila ang nangyari. Sinabi naman ni Lino, wala kayong ibang sasabihin, kundi dinukot kayo ng mga rebelde. Kasi kung sasabihin yung mga asong ang dumukot sa inyo, hindi kayo paniniwalaan. Kahit pa ng mga magulang ng mga kaibigan nyo. Tapos sabihin nyo na lang na nagkahiwa-hiwalay kayo noong magsitakas kayo. Tapos nakarinig kayo ng putok ng baril. Kaya sigurado kayong patay na ang iba nyong mga kasama. Mas madali yung paniwalaan kaysa sabihin nyo na dinukot kayo ng mga aswang tapos kinatay at kinain nila ang mga kasama nyo. Noong matapos ang pag-aalmusal ay sinimulan na nga nila ang paglalakbay pa ibaba. Sabi naman noong lalaki, sino po kayo sir? Bakit kayo nanghahunting ng mga aswang? Sabi naman ni Lino, huwag mo nang alamin Brad kung sino kami. Dahil magkakahalo-halo lang ang detalye ng ikikwento nyo sa iba tungkol sa amin. Basta ang sabihin nyo na lang noong tumakas kayo ay naligaw na rin kayo ng daan at may nakita kayong isang grupo na pababa ng highway at doon kayo nakisabay kaya kayo nakababa. Tumango-tango lang ang binata. Pagkarating sa tabi ng highway ay isinakay ni Lino ang 3 sa sasakyan nila pero ibinaba rin
sa lugar na meron ng masasakyan jeep papauwi sa kani-kanilang mga lugar. Noong magpatuloy na sila sa pagbiyahe, papabalik ng San Pablo, ay sabi ni Rosalia, "Mahal, ayos lang ba ang ginawa natin sa mga iyon?" Sabi naman ni Lino, "Oo, mga bata pa sila. Huwag na natin gawing komplikado ang utak nila. Makakalimutan rin nila ang tungkol sa mga aswang. At sa katagalan ay iisipin na lang nila na bangungot ang lahat o isang trahedya na makakalimutan rin sa pagtagal ng panahon. Kapag ikinuwento pa natin sa kanila ang mga alam natin tungkol sa kababalaghan, ay hindi na sila makakapamuhay ng normal at palagi na lang may kakatakutan." "Sa bagay, tama ka naman dyan." Pagsang-ayon ni Rosalia. Sabi naman ni Lino, "Roulette, palit na tayo. Ako na magmamaneho. Kayo naman ni Rosalia ang matulog sa biyahe. Mahaba at maayos naman ang tulog ko noong madaling araw. Naka 6 hours din yata ako." "Okay, sige Lino." Sagot ni Roulette at lumipat na sa likuran. Sina Lino at Tingting na ang nagtabi sa harapan dahil si Tingting ang papalit kay Lino kapag napagod na ito sa pagdadrive. Sina Rosalia at Roulette naman ay pumwesto na para matulog ng mahimbing sa biyahe. Dahan-dahan lang din naman ang pagpapatakbo ni Lino para hindi maging maalog ang sasakyan at makatulog ng maayos ang mga kasamang dilag. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 323. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.